Hi mga kachupa! Katapos ko lang maglinis ng aming bahay. Today is Saturday. Pumasok ang aking asawa sa FedEx. At ito nga pa lang aming bed. Nilinis ko na yan. Kaya lang nalukot-lukot kasi umakit ako sa taas. Nilinis ko yung mga alikabok. Naglinis na rin ako rito sa aming kusina. Ito kasi yung importante yung kusina ba. Dapat malinis kasi dito ka nagluluto, ganyan. So, hindi pa ako naglalampaso kasi medyo malinis pa yung sahig namin. So, mag-ano tayo ngayon? Magdilig tayo ng ating halaman kasi yung aking kamatis ba, ay bumubunga na. Bumubunga na ang aking kamatis. Hello, my neighbors! Ito ang aking kamatis, oh. Yan. Kakaroon na siya ng mga bunga-bunga. Meron ako dito isang malaking kamatis. Kasi itong kamatis na to, pagka bumunga siya, matabang kamatis ang bunga niya. Hindi yung maliliit na kamatis. Ito, beans to. Ayan, tag dito. Ito munggo. Ito naman ay green onion. Alam niya guys, yung green onion na, di ba pag bumibili tayo ng sibuyas ba? Ayan o, pakita natin. Ayan o, tinanim ko lang siya. Ugat lang yan, ugat. Yan. Tinry ko kung tutubo ba o hindi. Tumubo o. Ang galing. So kayo, pagka meron kayong green onion, tapos meron kayong mga lupa-lupa, itanim nyo. Tutubo yun. Tapos hindi na kayo bibili ng green onion, pipitas na lang kayo, 'di ba? So nakatipid din. Meron din akong kangkong, sili, dito sa likod meron din akong. Sabi ko na unti-unti na umuusbong yung mga yung mga gulay ko. So pwede na mabuhay kahit walang trabaho. Ito yung sili ko, pakita ko sa inyo. Ayan. Ito, nakalimutan, hindi to sili. Bell pepper. Ito ang aking basil. Ito mabango to eh. Pwede itong pang pasta eh. Tapos ito celery. So magdilig tayo dito sa likod. Yan. Ang daming mga gamo-gamo or lamok dito sa ano to? Hindi ko alam meron kaming ganyan. Pero hindi ko alam yan ha. Hindi ko alam kung pwede kainin or ano. So huwag na lang natin kainin. Ayan. Didiligan ko to kasi ito bihira itong naaarawan. Itong part na to kaya tignan mo walang damo. Ang dami kasing mga lamok eh oh. Ito yung aking isa pang kamatis dito. Meron din ako ritong sili. Pakita ko sa inyo. Pero didiligan ko muna itong aking Ito kasi nakakalbo eh. Parang ang pangit tignan. Meron ako dong sili, basil, kamatis. Meron din ako ritong munggo. Kaya lang ewan ko bakit. Dinakain kasi ng mga ibon. Nakakainis. Yung basil hindi kinakain ng ibon. Ayaw siguro ng amoy. Ayan yung aking mga neighbors. Yung neighbors ko meron sila doon raspberries. Hindi nila dinidilugan. Kaya namatay. Hindi tuloy ako nakakuha. Dinidiligan ko naman pagka ganyan-ganyan lang. Pero namamatay pa rin talaga eh. Oh. Raspberry yan eh oh. Pero sa akin marami akong basil kasi yung basil favorite ko pagka nagluluto ako ng pasta.
kawawa yung mga halaman ko rito eh. Lalo na dito sa lugar namin, yung hangin ba, malamig yung yung hangin. Kaya dapat didiligan talaga yung halaman para bumubunga. Buti ako, masipag ako magdilig. Wala naman akong ginagawa sa bahay. So, ang gawain ko lang naman gawain bahay. Tayo, para magtanim tayo para pagka taggutom, meron tayong makukuha. Tama ba? Meron ako ditong kamatis. Dati meron akong batchoy. Kinakain ng mga ibon. Nabubuisit ako. Hindi naman ako makapagbili ng fertilizer ba yun? Yung para hindi kainin ng ibon ba? Ang mahal. Nakita ko na sa $20 mahigit. Sabi ko, mahal naman. Kaya hindi na lang ako nagtanim ng batchoy. Paborito ko pa naman ng batchoy. Wala na. Hindi na nagano. Pero yung kamatis ko, hindi kinakain ng ibon. At maarte rin ang ibon, may mga pagkain din sila na gusto nilang kainin. Pero yung mga rabbit, ewan ko kung anong paborito ng rabbit kasi hindi naman kinakain yung tanim ko. One time, na-prank yung rabbit. Akala ng rabbit, yung siling bell pepper. Kasi meron akong doon, meron ng bunga yung bell pepper ko. Kulay green nun. Akala siguro ng rabbit, kulay green yung carrots. Kinain niya, naanghangan siya. Ayun, hindi naubos. Nakita ko may kagat na lang na Kaya, bisit din tong rabbit natin. Yung rabbit nakikita ko minsan pag-alagala rito sa aming puno. Itong punong to, ang laki-laki. Ang taba-taba. Kaya minsan hindi ko na siya nadidiligan kasi parang kalimutan ko na yung pangalan ng punong to. Parang pagka pag magpo-fall na yung magiging kulay na itong pag summer kasi nag-iiba kasi itong kulay na yung dahon niya, wala siyang bunga. Nag-iiba siya ng, alam mo yung punong kulay orange, yung pangalan nun? Kulay orange yung dahon pagka nagpo-fall na. Nagiging orange na. Ayan, yan yung punong yun. Pero, sabi ko nga sa asawa ko, ba't hindi ka nagtanim ng mga orange, apple? Sabi niya, mahirap daw kasi minsan mahirap daw kasi pagka nagpo-fall na, lalo na pag malaki yung puno ng apple or orange, mahirap daw. Hindi mo alam kung saan mo ibibigay yung mga yung mga bunga kasi minsan mahirap din magbenta kasi rito eh. Yung mga iba kasi hindi na, parang iniisip ba nila na hindi yan parang galing lang yan sa garden nila. Minsan kasi yung iba ayaw nilang bumili sa mga ganun. Gusto nila talaga yung sa grocery store ba para pagka nalason daw sila pwede nilang kasuhan. Ewan ko para mga ganun. Ewan ko yung mga utak ng mga Amerikano. Ayaw rin nila ng mga galing sa lalo na yung asawa ko, ayaw din niyang kumakain ng galing garden namin kasi hindi nga, sabi ko nga organic yan, tanga. Yung asawa ko kasi nabuhay ng alam mo na, madali ang buhay, kaya gusto niya pagka kakain din, madalian lang din, diba? Ayaw nila yung nagtatanim pa. Sabi ko, ang laki-laki ng lupa. Sayang naman, taniman ko to lahat ng... Kung nasa Philippines lang ako, tatanim ko dito. Talbas ng kamote. Yung talagang hindi masasayang ba yung lupa mo. Kaya lang kasi ang kalaban mo nga dito, rabbit at saka ibon. Mahilig ng mga yan eh, yung mga bunga. Ang aking neighbor nandiyan. Kaya minsan nahihiya akong mag-vlog dito kasi yung aming bakuran
walang bakod ba? Ayan, wala siyang, pag nakikita ko ng mga neighbor ko. Nakikita ko, ay, nagbablog siya. Kaya minsan naiiyak ako mag-video dito sa labas ng bahay. Kasi nga wala kaming bakod. Lagi ako nakikita ng mga kapitbahay namin. Sabi ko, wala akong pakaila. Mag-vlog ako gusto ko. Diba? Alam mo, hindi rin naman para kumita sa pag-vlog. Alam mo, kaya siguro isa rin sa dahilan kung bakit ako nag-vlog is naano na yung cellphone ko. Teka lang. Gusto ko rin mag-vlog kasi para ba pag may memories ka, mababalikan mo yung mga ginawa mo ng ang sarap kaya kasi nung bata kami, wala talaga akong picture nung bata ako, yung tag dito, yung picture ba na papabalikan mo kung ano itsura mo, ganyan. Ayun, kaya sabi ko, okay lang kahit hindi ako kumita or dito sa YouTube na to, basta nag-i-enjoy ako. Wala man masyadong malaking subscriber, okay lang. Basta pagka dating ng panahon ba na tumanda ako, mababalikan ko, ay ganito pala itsura ko nung mga dalaga-dalaga pa ako, ganyan. Kasi nung bata talaga ako, may edad ako ng 18, sabi ko sa nanay ko, maasan yung picture ko nung bata ako. Sabi niya, ay naku, wala tayong camera noon time na yun. Kaya hindi ko talaga alam kung ano itsura ko, kung kamukha ko ba si Raisa o kamukha ko ba si Mahal. Kasi dati nung hindi pa uso si Raisa, ang nagsasabi nga sa akin, kamukha ko nga daw si Mahal. Pero may picture ako ng graduate ako ng ng elementary yata yun or kinder. Meron naman akong picture noon. Kawig ko talaga si Mahal. Pero si Raisa kasi medyo chubby. Pero kung bata kasi ako, medyo lang ako, medyo payat-payat lang ako noon. Kaya ang kahawig ko noon si Mahal. Mga time na ko. Tapos, siguro, pagka pinataba ako nung time na yung bata ako nung, kamukha ko talaga si Raisa. Ang dami din nagsasabi. So, ayun, sabi ko nga sa mga pamangkin ko, kayo, pagka pinagpipicture kayo, para sa inyo rin yan. Ayaw kasi ng mga pamangkin kong magpipicture. Lalo na isa kong pamangkin, maarte yun. Ayaw pagka sabi ko magpipicture. Alam mo, pinapakita niya mukha, waki. Gusto bata yun, sabi ko nga, alam mo, pagka tumanda-tanda ka, siguro magre-regret ka na, ay bakit ganito yung tsura ko, ang pangit ko. Kasi, andun tayo sa point na, diba, pag tumanda, gusto mong balikan kung ano itsura mo, nung bata ka. Mga pamangkin ko, maaarte, kala mo naman talaga, kagandahan, bubunsit ako. Ayaw nila magpicture. Parang takot na takot sa camera. Noon pa yun ewan ko lang ngayon. Siyempre, nagdadalaga na yung mga yun. So, sabi ko, alam nyo, okay naman magpicture. Kasi, mababalikan nyo yan pagka tumanda kayo. Hahanap kayo ng picture nyo nung bata kayo, ganyan. Ay, magsisisi kayo kung wala kayong makitang picture nyo dahil kaertihan mga pinagagawa nyo sa buhay nyo. Pinagpipicture ng nanay, ayaw magpipicture. Alam mo yun? Sabi ko nga sa kanila, baka pagtandaan yung magsisi kayo, maghanap kayo ng picture nyo na nung bata kayo. Hirap kasi ng mga bata ngayon parang hindi naging makulit ng bata. So, diligan natin ang ating halaman. Teka lang. Ayun yung aking kangkong. Bumili lang ako ng kangkong na, alam mo yung, wala talagang ugat, di ba? So, pinaugat ko muna siya. Nilagyan ko siya sa tubig ng mga 2 linggo yata yun. Pinaugat ko siya doon. Hanggang sa tumubo siya ng ganyan. Sabi ko, pagka magsisinigang ako, dyan na lang ako pipitas. Mahal din ang kangkong dito $8. Grabe, sus ko, isang tali ng kangkong $8. Visit na to.
Samantalang sa atin, 20 pesos, 10 piso, mga ganyan lang din. Minsan nga, hinihingi lang yan. Dito napakamahal. Ayan o, yung ginawa ko nga tag dito, ganito. Kasi pagka nagdidilig ako, yung tubig ba rito, nag-i-stack up. So sabi ko, lalaliman ko para yung tubig ba, dumadaloy hanggang dun sa dulo. Pakita ko sa inyo ha. Pakita ko sa inyo. O, diba? Hindi siya nag-i-stack up ba? O, di dire-diretso siya hanggang doon sa dulo. Hindi siya ano dyan. Diba? Ang ganda rin, no? Buti ginawa ko. Sa susunod ko na gagawin yung nandito kasi medyo mainit dito pag gumagawa ako. Itong yung dito, ayan, no? Hindi ko pa nagagawa. May kangkong din ako dyan. So, ano, tag dito. Didiligan ko lang. Diligyan natin to. So, patayin ko muna yung tubig dito sa luwa. Dati guys, pumunta ako rito. Takot ako. Kasi, wala lang. Hindi ako takot eh. No? Kala mo naman talaga, hindi ka galing sa hindi kasi takot ako kasi baka mamaya may mga gagamba, ahas na malaki. Takot ako kasi tingnan mo, hindi siya maayos. Sabi ko nga pagka nagkapera ko, ayusin ko to eh, para minsan dito ako tatambay eh, no? Ayan, no? So, at the time. So, dito namin nilagay yung basura namin dyan kasi pagka nilabas mo siya, aanin siya ng mga lamok. Pero dito sa loob ng bahay, hindi siya naman, kukuha lang ako ng tubig. Hindi naman siya nilalamok pag nasa loob ng bahay. So, chikahan muna tayo. Sabihin, hindi ka pa naliligo. Ganyan pa yung tsura mo. Kanina ka pa. Kanina ka pa. Naligo siguro si Nick. So, kuha muna ako ng tubig ko. Chikahan tayo. Wait lang. Hindi pa ako naliligo kasi hindi naman ako masyadong pinagpapawisan dito. Lalo na pagka nasa loob ako ng bahay. Muna tayo sa ating tambayan. Yan. Excuse me. Ang ganda ng aming garden, no? Siguro pagka dinesign ko pa yan or inayos, nilagyan ng mga pang-ek-ek, gaganda lalo yan. Kaya lang kasi wala pa talaga kaming extra. Lalo na ako, wala pa akong trabaho. Pag nagtrabaho siguro ako, kakaik-ikan na mabibilin ko. So, ayun. Tama ko sasabi, hindi ka pa naliligo, kahapon pa yung suot. Ano ka? Na-explain ko na, diba sabi ko, hindi ako masyado pinagpapawisan. Kumbaga, minsan ek-ek lang yung hinuhugasan, tsaka mukha. Ayan, okay na sa akin kasi pagka kahit ka naililigo, parang mabilis mag-dry ba yung katawan mo. Yung basta mabilis. Ito yung kinuhaan sa aking dugo ng nurse. Magaling naman siya magkuha ng dugo. Kaya lang parang namasasa. Dahil kasi kinuhang dugo sa akin. So, ayan, ang buhay namin, tambay-tambay rito. Sabi ko nga, next time, hindi kasi yata pwede magdala ng mga boto tulad ng boto sa, gusto ko magtanim ng buko dito. Wala akong makita nga.
Pero next time na lang, next summer na lang pagka nag-exercise. Kasi naririnig ko yung asawa ko, gusto niyang mag-ipon, gusto daw niyang bumili ng mas malaki pang bahay. Sabi ko, saka na, pagka meron na tayong anak, ayusin muna natin yung ano natin. Ayusin mo muna yung pikos ko. Kasi yung aking asawa, mag-isip ba, parang makalayo na, yung future na talaga ang tinitignan niya. So, ayun naman ang kinagusto ko sa asawa ko kasi future ba yung iniisip niya lagi. Yun ang kinagusto ko sa asawa ko. So, maya-maya, feeling ko maya-maya, andito yung asawa ko kasi mga 5, ano oras na ba ngayon? Teka nga. O, tama. Alas 4 na, so isang oras na lang. Ayan. So, isang oras na lang, parang puti ko naman dito. Hindi mo malaman kung ano. Ayan na, ayan. So, isang oras na lang, nandito na yung asawa ko. Ang kinain ko lang ngayon is yung leftover naming pizza. Tsaka, naglinis lang ako ng bahay. So, ayan na. Okay na yan. Sabi ko nga kung meron akong Pilipinang kapitbahay dito, masaya siguro. Lagi kami nagkukwentuhan dito sa garden, no? Kaya kasi wala pa kasi akong kilalang Pilipina rito. Ang ganda ng garden, no? Taas-taas ng puno, ang kapal-kapal ng puno. Ang healthy-healthy ba? Oh? Ang taba-taba. Sabi ko nga, nung nagkaka-chat pa kami ng aking asawa noon, hindi pa ako nakakapunta rito. Sabi ko, patingin niya ako ng garden kasi ako mahilig ako sa mga tanim-tanim ba. Mahilig ako sa mga halaman. Ayun, nakita ko yung puno. Sabi ko, ang naman, ang ganda naman. Tuwan-tuwa ako kasi meron na kaming isang puno ba na ganyang kakapal. Sabi ko nga pagka nagkaroon ng sanga-sangayan na pag-ganon, kakabit ako ng duyan dyan. Kaya nga sabi ko, tuwa ako, excited na ako pumunta. Nandito na ako, parang ang lungkot naman kasi wala akong mga kausap, wala akong mga kaibigan. Ano ko lang dito is yung asawa ko nga, tsaka yung pamangkin niya. Minsan naman, pagka aning-aning din, walang magawa yung mga kasama ko dito sa bahay, niyayaya ko mag-bingo. Ayun, nagkakapera ako. Sabi ko, buti na lang, lagi ako panalo. Buti na, kasi ako taga-bola, hindi naman ako nandadaya. Sabi ko, bakit ako lagi nananalo? Sabi ko, siguro lagi nga ako pinananalo ni may pera, extra income. Sabi nga ng asawa ko, ng extra income mo, bingo. Natatawa ako. Ayun lang, libangan namin dito. Maglinis ng bahay, magluto, maglinis ng garden, mamalengke sa Walmart, minsan mag-walking nga. Dito sa aming neighbor, minsan nag-walking kami kasi nga maganda yung panahon. Pero kasi sabi nga ng asawa ko, anuhin na natin, tawag dito, pagsamantalahan na natin ang panahon ngayon dahil pagka nag-snow nga, hindi nga daw kami makakalakad. Hindi naman, makakalakad pa naman. Kaya lang, hindi ba makakagala sa mga lugar na dahil nga malamig. Yun ang dito sa Amerika, sabi ko nga Kasi nung nakapunta ako, nakwento ko yata sa inyo, nakapunta ako rito, nag-i-snow pa. Kaya lang, batik-batik na yung snow. Kumbaga, merong parteng hindi, kulang snow, may parte na snow. Kaya lang, ang pangit nga talaga sa snow. Sakit talaga ng ulo ko nun. Parang, hindi ba talaga ako, hindi talaga ako sanay. Yung kumbaga, balot na balot talaga ako. Yung buong kumot, binalot na sa katawan. Yun yung kung kaya nga sabi ko, hindi ako sanay sa snow. Kala ko noon, saya-saya, naka-snow na. Nakikita ko na, nakahawakan ko na. Pero nandito na ako, parang, parang ayoko na mag-snow. Oo, ayun na, lagi kong
Sabi ko nga sa mga pamilya ko, ano ka ba, kaya minsan pag-iisip ko rin, kasi mga matatanda ng nanay ko, nasa 63 na yung nanay ko matanda na, tsaka yung tatay ko mag 67 na. So sabi ko nga, naku, hindi kayo pwede dito sa Wisconsin, malamig dito. Oo, kasi pagka matanda, ayaw nila ng sobrang lamig ba, parang nananakit yung mga buto nila, ganyan. Kaya iba rin, hindi ko rin alam kung kung saan man kami dali ng tadhana, sana masaya pa rin kami kahit saan magpunta. Kung hindi man ito yung pang habang buhay namin bahay, o makabili na ito ng ibang tao, sana alagaan pa rin if ever na diba? Ako naman, wala naman sa akin, walang problema sa akin kung lilipat ba or hindi. Ang mahalaga lang sa akin yung hindi ba namin ma-experience yung dating buhay na meron ako. Yung panailipat ba, wala ka sariling permanenteng address. Kasi talaga dahil palipat-lipat kami, hindi ko alam kung ano nangyari sa buhay namin. Kasi nung bata ako, talagang ang hirap ng buhay namin talaga hindi kami nag-i-stay sa isang address lang palipat-lipat talaga. Makati, Malabon, Punta, Santa Ana, ayan, palipat-lipat kami sa mga ganyang lugar. Kasi nga ayaw nga ng pero alam mo, ang kinagandahan, siguro din na-experience ko yung palipat-lipat nga kami para naman matuto rin ako sa buhay na magising ba, na pagka nag-asawa ka, piliin mo yung gantong tao, yung may bahay na, yung stable job, stable life, yung siguro kaya ganun din ang ko sa view ko sa isang tao, na pagka gusto ko maghanap ako ng isang mapapangasawa, yung stable ba, yung hindi ka problema sa financial. Yun yung siguro unang-una kong kaya nga sabi ko, salamat, hindi na ako problema pa. Yung asawa ko naman, okay naman. Ang ko lang sa asawa ko, nga siya, mahigpit nga siya sa pera. Pagdating sa pera, mahigpit ang asawa ko sa pera. Pero pagka pinag-shopping naman ako. May mga time na pinag-shopping naman ako, diba? Pero minsan bihira lang talaga akong nakakabili ng makeup ba, kasi sa makeup hindi talaga ako pala makeup, hindi ako yung pala kolorete ganyan. Wala lang, gusto ko mas gusto ko pa yung facial cleanser, ayun, kaysa sa mga makeup kasi hindi naman kami laging naalis tsaka pagka-alis kami, sunblock lang nilalagay ko, pwede na. Tsaka konting lipstick, tapos na. Kasi dati nung nagtatrabaho ako sa BPO, syempre kailangan maayos sa mukha. So nag-aayos naman ako kahit kaunti-unti. So ayun lang ang tahimik talaga, wala ka talagang maririnig na kapitbahay. Sobrang tahimik. Gusto ko sana magkape, kaya lang ayoko mo na muna, kasi pagka nagkape ako dapat walang cream, kape lang, purong kape lang. Sabi ko, basa ko muna yung mga ganyang kape-kape. Alam mo ba, nasa Philippines ako, mga ka-office mate ko mahilig sa Starbucks. Diba ang mga dairy mga nilalagay niya, mga gatas. Ayun, nahilig kami sa Starbucks dahil masarap nga. Nakaka-addict din ang Starbucks. Kaya sabi ko, ayoko na. Parang minsan na parang sumasakit yung tiyan mo, parang hindi mo alam kung ma-burps ka or Ayun, nahilig yung mga ka-office mate ko. Siyempre, pagka BPO ka, yung BPO office mo, dati hindi pa kami work from home.
Eh, nung nag-work from home na. Para nga daw, hindi na kami lalabas, ganyan. Ayun, medyo nakatipid-tipid. Pero nung nga kami on-site, ang labas ng office namin, Mall of Asia. So, lagi kaming nasa Kapihan, nasa Mall of Asia. Pagsisweldo, pili ng mga ganyan-ganyan. Pero ako naman, kinokontrol ko sarili ko kasi minsan ayoko rin ma-addict. Ang dami ko rin bayarin na bills. Sabi ko nga paano tayo makakaipon na ito kung kada sweldo? Labas ng ganito, labas ng ganyan. Hindi na yata asawa ko. Hi! Hey baby, what are you doing? I'm vlogging. You're vlogging? You just water the grass? Let's see. Did you eat yet? I ate pizza only. You ate all of it? Okay. Did you cook anything? Is there leftover? Okay. Can you warm it up? I'm gonna eat. You're hungry? Of course. You didn't eat before I came. Yay! This is open! Oh, is it? So, ito na kami. Paghahanda ko lang tong asawa ko kasi wawa naman. Ko muna to, paghandain ko muna. I'm gonna go take a quick shower. If you can warm it up, I'm gonna eat. Okay. Nick's back. Did he eat? No. So, ito yung alam mo, minsan nakakatipid din ako ng mantika kasi lagi kong niluluto sa oven. So, i-warm ko muna ito sa microwave. Babe, why are you so early? I'm done already. I only have 91 stops today. I have more. So, ito naman yung gulay na ginisa ko lang, carrots na may broccoli, tapos may bell pepper. Gisa lang. Kasi ayaw nila yung may mga sarsa, mga art yung mga nandito. Kala mo naman talaga. Pero, ayan, nalinis ko na rin yung aming kitchen, di ba? So, habang naglilinis ako, binrush ko yung namin. Bukas may simba kami. So, makakalabas na naman kami. Papasalamat na naman kay Papa Jesus. Diba? Sabi ng mga katropa ko, bait mo na talaga, Winnie. Hindi ka na namin kilala. So, ito ako kakain. Samahan ko yung asawa ko kumain. May sabay naman, di ba? Tapos, tag dito. Ano kaya? Makakain kaya nila yan? Ubusin namin yung leftover kasi ayaw kung natatapunan ako ng pagkain. So, ayan. Tapos na. Alam nyo guys, sa amin, dito sa aming bahay, ayoko bumibili ng sobra-sobrang pagkain kasi balita ko nga dito sa Amerika pagka sobra-sobra pagkain mo, tapos na-expired na, di ba? Minsan nga, nagkakaroon na ng mga ano ba yun? Basta yung pag nilagay mo ng matagal sa rep, ano bang tawag doon? Nakalimutan ko na. Ayoko bumibili ng maraming gulay kasi nasisira ba? Kahit nasa loob siya ng rep, nasisira. Kaya sabi ko, okay lang yung konting gulay lang, konting stock lang ng rep, para hindi ba tayo na expired or nasisiraan ng pagkain tapos itatapon lang. Ayoko nang ganun, sayang. Mahal pa naman ang mga grocery ngayon dito sa aming bahay. Dito sa aming medyo mura naman, kaya lang ano pa rin, di ba? Pera pa rin. So, kit ng aking kortina, no? So, sasandukan ko lang ang aking asawa. Para yung kanin ba? Feeling ko yung asawa ko hindi kumain ng ano yan. Kasi usually pagka umuwi yan dito,
Hindi agad kumakain kasi sabi niya kakatask lang niya kumain sa gasoline station. Sabi ko, feeling ko hindi kumain ng gasoline station ko dyan. Sarap. Gusto ko sanang chicken apretada. Gusto ko yun. Kaya lang kasi yung mga nakatira dito ayaw na may mga sarsa. Kaya ako gusto ko may mga sarsa. Diba? Masarap kaya may sarsa. Kain mo na kami, guys. Mamaya, sabihin ko sa asawa ko mag-bingo ulit kami para may pera ako. So, susunduin namin ng mga bagets sa kanilang bahay. Kasi, ano ngayon dito, Sabado, yung bukas magsisimba kami. Thank you. So, ayan, pupunta kami sa, susunduin namin yung mga bagets para maka-hangout naman sa amin, di ba? Paminsan-minsan. Buti na lang yung mga bagets. Malapit lang yung bahay nila rito. Papakita ko sa inyo yung bahay ng kanyang dating asawa. Papakita ko rin sa inyo yung mga kids. Kaya lang si Honey nahihiya. Uy, Bay! Hmm? I'm in control, don't worry. I'm in complete control. So, ito yung lugar namin dito. Pakita ko sa inyo. You didn't know that song, isn't it? I don't know how to sing it, but I know it when I hear it. Oh, what's that title? It's called Sofa Aili X Nut Dao or something like that. I think that's just like the name of the artist, like the name of the song. I don't really know. Nut Dao. It's Thai music. Yeah, like if you really listen, every culture has like some beautiful music in there. Even like Hindi music. There's some Hindi music that's actually kind of good. Like especially the modern ones. Not like the really old ones, but like the more modern ones. They're actually pretty good. I like them. Korean, Hindi, Lao, Thai, Vietnamese, Hmong, Chinese. Natamad ako ngayong araw. Hindi ko alam kung bakit. Kasi nag-crave ako sa ice cream ng McDonald's. Ayaw na ayaw ng McDonald's. Ang McDonald's. McDonald's. Remember the video I show you how everybody says it from a different culture? That was pretty interesting. Everybody pronounces it differently. McDonald's. Tag dito, nag-crave ako sa ice cream. Kasi yung ice cream dito sa McDonald's, ang sarap. Iba yung ice cream ba sa McDonald's sa atin doon sa Philippines, sa dito. Kasi dito yung natikman ko, tag dito, makrim siya na masarap na hindi ko ma-experience, na ma-dairy, na ma-milky, emerald na ang sarap talaga, at saka matitaste mo talaga yung lasang vanilla. So ito na, malapit na kami sa bahay ng kanyang ex-wife. Ayan yung kulay blong bahay. Ayan ang bahay nila.
McDonald. The Korean, they say, oh, McDonald. That's not Korean, that's Japanese. The Chinese is McDonald. Among. McDonald. American is just McDonald's. Philippines I'm not really sure how to do the Philippines accent. McDonald's, it's like American. A McDonald's. There you go. A McDonald's. No, that's not. Only 30 pesos. A McDonald's. So, hello mga kachupa. Nandito na kami sa bahay. Pagluluto ko lang yung mga kids kasi hindi pa kumakain. Luluto ko ng fried egg, scrambled egg kasi paborito nila. Hindi kasi ako nagluto eh. Kinain lang namin yung leftover. Pakita natin. Dani, let's show. You could chew BB bullets. I didn't bring those. You're playing with it, be careful not to hit my speakers, okay? Parang laruan yan, no? To my speakers, okay? Akala ko naman nakabukas na itong kawali. So, luto muna ako mga kachupa. Ngayon, ang ulamin nila is bacon and eggs. Tsaka fries. So, anuin ko muna to kasi kasuin ko muna. Ito, lalagay ko lang sa oven. Pero, maglagay muna tayo ng sapin sa oven, di ba? All of it. Luto na. Tapakan natin. Hala, umusok na yung mantika. Gee, maybe you turn it on so high, leave it a little bit low until you're ready. Kalimutan na yung mantika eh. So, bake muna tayo ng fries. So, pagka nagluluto ko ng itlog. So, pagka ito frozen, hiwain ko na lang siya sa gitna. Yan. Ganito yung tinuro sa akin ng asawa ko. Para mabilis daw ang tanggal ang plastic, hiwain mo daw sa gitna. Tapos, hiwain mo lang siya dyan. Tapos, hayaan mo siya mag-melt. Ay, ako ba tikas sa kama? Teka lang! Ayan. So, kaya na ito, later na ito isa. Sarap. Dito guys, kaya huwag ka lang maglagay ng mantika sa bacon. Kasi, ang mantika naman na yan. Sain muna tayo. Para akong ano dito nga. Nanay na nanay na yung tsura ko eh, no? Kahit wala pang anak. No, ang nanay. Hala, nasa nog. Nog. Bakit lalagay? Buti na lang itong namin, pan. Hindi nadikit yung
Maghugas muna tayo ng plato para mamaya pagkatapos nila kumain. Hindi ba tambak yung panghugasan? Kasi ayoko yung maghuhugas ako tapos tambak yung hugasan. Maliit lang kasi yung lababo rito. Hindi. Lalo pagka malalaki yung kawali yung hinugasan mo. So gusto ko, tapos ko gamitin, hugasan ko na Gusto ko yung buhay namin. Simple lang. Sabihin lagi ka simple lang. Masarap nga ng buhay mo eh. Hindi ba? Para sa akin ba? Parang napaka-simpleng buhay ba? Ito yung pinapangarap kong buhay. Yung sagana sa pagkain. Hindi nauubusan ng pagkain. Kung maubusan man, hindi problema. Ano ng ng natuhan namin. Bilhin lang namin yan sa Walmart. Baka masunog. Pwede na kainin. Kahit ilaw. Gugutom na ako. Mamaya, pagka-serve ko na to, itlog na lang natira. Galing bacon. Masang chicharon. Sabihin, mas better ba sa chicharon? Chicharon lang kayo. Pero lang yung chicharon talaga. Pag crispy ka. Tayo na lang natin. Umulo yung kanin. Tapos kakain na kami. Tapos meron pa tayong fries. Ayan. Diba? So, dito na po kami magtatapos ang video. Mamaya kakain na kami. Ay ayaw ng mga bata nakikita sa video. So, kailangan natin sila intindihin. Diba? Kung kaming dalawa lang ng asawa ko, okay naman. Kaya lang inaano ko na rin yung video ko na ayoko na yung laging pinapakita yung pagkain ba. Kasi yung nanay ko nga lagi nanonood. Pagka ikaw ba naman tinatanggal mo na ngayon tinatanggal mo na ngayon para ano siya sa mga pagkain. So maganda na wag na tayo magpakita ng mga pagkain, yung pagkain natin kasi takaw ba? Parang pagka nanonood ka ng video, natatakawan sila na gusto rin nila kumain kahit hindi naman sila gutom, di ba? Wala lang, gusto lang nila gumaya, parang ganun. Ganun ako pagka nanonood ng video. So, iwasan ko ng kumain sa video. So, thank you guys sa lahat ng mga nanonood at patuloy nagsusubscribe sa aking video. Doon sa mga about sa green card, AOS, SSN, nagawa po ko ng video dyan kapag tapos na po ako. Maraming salamat po. God bless.